Hi mga backyard, welcome back again to my YouTube channel. So panibagong araw, panibagong video na naman ang pag-uusapan natin ngayon. So mayroon pala tayong isang subscribers na nagtatanong patungkol sa kanyang ibon. So shout out sa iyo PH Viral. So ito po ang tanong niya sa akin mga ka-backyard. Sir, yung ibon ko infertile lagi ang itlog nila. Bakit kaya? Ano dahilan, baka matulungan? So napakagandang tanong mga ka-backyard patungkol sa problema mo sa iyong alagang ibon. Bakit nga ba palaging infertile ang kanyang mga itlog na ibinibigay sa iyo? So sa pag-aalaga ng ibon mga ka-backyard, hindi talaga tayo pwedeng umasa na pag once nag-alaga tayo ng proven breeders ng mga ibon is makapagbuga na agad sila o makabigay na agad sila sa atin ng mga itlog na fertile. Dahil meron pong ibang ibon na kailangan pa nating alagaan ng maayos, i-diet, bigyan ng vitamins bago makabigay sa atin ng fertile na mga itlog. So, ito ang mga dahilan ka-backyard bakit ang ibon mo hindi siya nakapagbigay ng fertile eggs sa clutch na binigay niya sa'yo. So, unang dahilan, stress. So, pag once kasi mga ka-backyard, stress ang ating ibon, so, lalong-lalo ng hen, hindi talaga sila makapagbigay ng fertile eggs sa atin. Dahil, pag once na-stress kasi yung hen, magbubuga naman siya ng itlog, kaso lang sayang ang clutch na isinalang mo sila. Dahil, possible talaga na ang mga itlog na naibigay niya sa atin is wala talagang laman. Pangalawa mga ka-backyard, walang proper diet. So sa pag-aalaga ng ibon, kailangan talaga nating bigyan ng proper diet ang ating mga breeders na isinasalang. So huwag tayong umasa mga ka-backyard sa puro seeds lang ang ibinibigay natin sa kanila. Dahil possible po, pag puro seeds ang ibinibigay mo sa iyong breeders, maaari talaga na infertile na itlog ang kanyang may bigay sa iyo. Dahil nga wala siya mga ibang vitamins na nakukuha sa ibinibigay mong pagkain sa kanya. So sa mga nagtatanong kung ano ang mga proper diet na kailangan nating ibigay sa ating mga ibon, balikan nyo ang video ko mga ka-backyard. Meron na tayong topic doon patungkol sa simpleng diet sa ating mga alagang ibon na hindi naman masyadong mahal ngunit effective sa kanila. So pangatlo mga ka-backyard, hindi ka nagbibigay ng mga gulay sa kanila. So kailangan talaga natin magbigay ng gulay sa ating mga alagang ibon. Lalong-lalo na yung mga breeders natin mga ka-backyard, kailangan natin magbigay ng gulay. Katulad na lang sa talbos ng kamote, dahon ng kangkong, dahon ng malunggay. So napakaganda po talaga ng malunggay mga ka-backyard sa ating mga alagang ibon. Lalong-lalo na yung mga sinasalang natin for breeding at saka yung mga nasa flying cage natin na ipinagpahinga. So napakaganda po talaga ng malunggay sa kanila dahil nasubukan ko na yan na effective dito sa aking ibunan ang malunggay. Dahil nakaranas ako dati mga ka-backyard ng isa kong breeders na ginawa ko na lahat. Binigay ko na sa kanya yung diet, binigyan ko na siya ng vitamins para makabigay lang sa akin ng fertile eggs, ngunit infertile pa rin. So ang ginawa ko mga ka-backyard, sinubukan ko na nagbigay ako ng malunggay sa kanya 3 times a week. So ayun, sa awa ng may kapal mga ka-backyard, nakabigay siya sa akin ng 5 mga malulusog na painakay. So dahil sa malunggay, nakabigay siya ng fertile na itlog sa akin. So pangapat mga ka-backyard, walang vitamins. So kailangan talaga natin magbigay ng vitamins sa ating mga alagang ibon dahil need talaga nila ito, lalong-lalo na yung mga breeders natin. So kailangan talagang bigyan natin sila ng vitamins, katulad na lang sa essential vitamins. So ito yung magandang vitamins na ibinibigay ko sa aking mga alagang ibon at saka napakaganda po ng result nito mga ka-backyard. Marami silang naibigay ng mga painakay sa akin. At kung medyo kinakapos naman kayo sa budget mga ka-backyard, so meron din akong advice sa inyo. Magbigay lang kayo ng kulasiman at saka malunggay sa inyong alagang ibon dahil makapagbigay din sila sa inyo ng mga fertile na mga itlog at makaproduce din kayo ng mga painakay kapag nagtitipid kayo sa vitamins. So panglima mga ka-backyard, palaging nabubulabog o di kaya lipat ka ng lipat sa mga cages nila. So sa ating mga ibon, habang isinasalang natin sila for breeding, dapat nakaisip na kayo ng
idea na paglagyan sa kanila na hindi na sila mabubulabog o di kaya hindi na malilipat ang kanilang mga cages. Dahil pag once lipat ng lipat kayo mga ka-backyard, so maaari pong madistorbo ang ating mga breeders na isinasalang. So ang tendency po niyan, infertile po ang kanyang mga itlog na naibibigay sa iyo. So mas mabuti na habang hindi ka pa nagsasalang ng mga breeders mo, pinag-isipan mo muna kung saan mo sila dapat ilagay na hindi na sila kailangan pang ilipat. So sa ganong estado, maiwasan natin ang pagkabulabog ng ating mga breeders at saka mabigyan din kayo nila ng ng mga fertile eggs sa clutching nila. Pangani mga ka-backyard, walang time management. So bakit ko ba nasabi na walang time management? Katulad na lang sa scenario na ibibigay ko sa inyo ngayon. For example, Monday, nagbibigay ka ng patuka sa kanila 6:30 ng umaga. And then pagdating ng Tuesday, nagbibigay ka ng patuka sa kanila 1 PM ng hapon. So sa ganong paraan, ang ibon mo is palagi silang nag-a-adjust sa pagbigay mo ng pagkain sa kanila. So kumbaga sa manok pa mga ka-backyard, palagi silang napapas mo o nalilipasan ng gutom. So kapag ganun ang ginagawa mo sa iyong ibon, huwag ka nang umasa na mabibigyan kanila ng mga fertile eggs dahil nga hindi angkop sa oras ang kanilang pagkain sa ibinibigay mo mga patuka sa kanila o sa mga ibinibigay mo mga vitamins o di kaya mga gulay. So hindi angkop sa oras na pwede na silang kumain. So minsan umaga, minsan late. So kapag ganun ang estado mo mga ka-backyard, asahan mo, infertile talaga ang mga itlog na naibibigay nila. So pang-pito mga ka-backyard, palaging madumi ang patubigan. So isa din ito sa problema kapag ganito ang practices mo sa iyong mga breeders na isinasalang. So ang tendency nito mga ka-backyard is maaari po sila magkaroon ng sakit o di kaya palaging walang laman ang kanilang itlog dahil nga hindi sila nakakainom sa tamang oras dahil yung tubig na nasa patubigan nila is madumi po. So isa din ito sa mga disadvantages pag hindi tayo naglilinis ng mga tubig sa ating ibon. So ang tendency is maaari po sila makapagbigay sa atin ng mga walang laman na itlog dahil nga hindi sila nakainom sa time na nauuhaw sila. So dito na magtatapos ang video ko mga ka-backyard. I hope na sagot ko ang katanungan mo sa akin, PH Viral, patungkol sa mga dahilan kung bakit infertile ang itlog ng iyong alagang ibon. So kung may nakita ka sa mga nabanggit ko ngayon, mas mabuti na iwasan mo na ang mga ganitong senaryo para pag once isinalang mo ulit for breeding ang iyong ibon is makapagbigay na siya ng mga fertile eggs sa iyong ibonan. So hanggang sa muli mga ka-backyard, maraming salamat sa panonood at kung bago ka lang sa aking YouTube channel, don't forget to like, share and subscribe para lagi kayong updated sa mga lalabas pa nating videos patungkol sa ating mga alaga.